Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutunghayan ang movie na may pamagat na Intruders. So set back, at mag-enjoy sa panonood. Nagsisimula ang pelikula kay Anna, ang nag-iisang tagapag-alaga ng kanyang kapatid na si Conrad, na may sakit dahil sa kanser sa pancreas. Isang araw, hindi humingi ng pahintulot kay Anna, kumuha si Conrad ng abogado na nagngangalang Charlotte para tulungan silang ayusin ang huling habilin ni Conrad dahil wala na siyang gaanong oras. Naayos na niya ang lahat, at kailangan lang itong pirmahan ni Anna. Gusto ni Charlotte na tulungan si Conrad dahil nais niyang alagaan si Anna at sinubukang kumbansihin si Anna sa pamamagitan ng pagtanggap sa katotohanan. Pero tumanggi si Anna na pirmahan ang mga dokumento. Pagkatapos umalis ng abogado, nakita natin sina Anna at Conrad na nagyayakapan. At bilang bahagi ng kanyang huling mga salita, sinabi niya sa kanya na malakas na siya ngayon at hindi na siya pwedeng manatili ng nakakulong magpakailanman. Sinabi rin ni Conrad kay Anna na kailangan niyang lumabas at maging bahagi ng mundo at dapat niyang patawarin ang kanilang ama sa ginawa nito sa nakaraan. Pero tumanggi ang matigas na ulo na si Anna na isipin man lang na patawarin ang kanyang ama, kaya nag-walkout siya sa kwarto. Kinagabihan, pumanaw si Conrad, at naiwan si Anna na nag-iisa sa bahay, sinusubukang harapin ang kanyang kalungkutan. Pagkatapos dalhin ang katawan ni Conrad, ng araw ding iyon, dumating si Dan, ang kanilang karaniwang tagahatid ng pagkain. Pinapasok siya ni Anna sa loob at medyo kinaaliwan siya nito. Dahil sa kanyang kalungkutan, nagbukas si Dan tungkol sa kanyang pangarap na umalis sa bayan na ito pero wala siyang sapat na pera para gawin iyon, kaya binigyan siya ni Anna ng isang bag na puno ng pera. Sinabi ni Anna na mas marami siyang pera, pero ano ang gagawin niya dito ngayon na wala na ang kanyang kapatid? Magalang na tumanggi si Dan sa alok na ito. Sa susunod na eksena, naghahanda si Anna na dumalo sa libing ni Conrad. Pero parang hindi niya magawa na lumabas, at patuloy na tumatawag ang abogado ni Conrad sa kanilang telepono sa bahay, dahil inaasahan siyang nasa libing. Sa halip, nagpasya siyang magpakulo ng tubig, para magtimpla ng tsaa. Di nagtagal, huminto ang isang kotse sa kanyang driveway at lumabas ang tatlong lalaki. Natakot si Anna at nagtago sa ilalim ng mesa sa kusina. Pumasok ang tatlong lalaki sa kanyang bahay at nagsimulang mag-ikot sa mga kwarto para maghanap ng isang bagay. Bigla na lang tumunog ang takuri sa kalan dahil sa pagkulo ng tubig, nakakuha ng atensyon ng mga lalaki. Napagtanto ni Anna na kailangan niyang magtago sa ibang lugar, kaya lumabas siya sa kusina at umakyat sa itaas. Bago pumasok ang mga lalaki sa kusina, nakita nila ang kumukulong takuri, napagtanto ng mga lalaki na nasa bahay si Anna. Kaya nagpasya silang putulin ang mga linya ng telepono para matiyak na hindi siya makakatawag ng tulong, at nagsimulang maghanap sa kanya. Isa sa mga lalaki, na ang pangalan ay Perry, nagpasya na mag-imbestiga sa itaas at sa wakas ay nakita siya, kaya tumakbo si Anna patungo sa pintuan sa harap. Pero umatake ang kanyang anxiety kaya nagpasya siyang tumigil. Bago pa man siya makalabas, nagulat ang mga nanghihimasok nang makita siya. Nagpasya ang tatlong lalaki na paupuin siya, at ang kanilang leader na si JP, ay nagsimulang tanungin siya kung saan niya itinatago ang kanyang pera. Si Perry, na malupit at walang pasensya, ay nagmungkahi na patayin na lang nila siya at sunugin ang bahay pagkatapos nila, at naglakas loob pa siyang magdala ng isang lata ng gasolina sa loob ng bahay. Pero si Vance, ang normal sa kanila ay tutol dito, at sinabi sa kanya na dapat na lang silang umalis. At pagkatapos ay umalis sina JP at Vance, iniwan si Anna sa pangangalaga ni Perry habang naghahanap sila ng pera. Samantala, nagsimulang tanungin ni Perry si Anna tungkol sa kung gaano ka-ridiculous ang pagtigil niya malapit sa pintuan kanina. Dito natin nalaman na si Anna ay may agoraphobia, na isang takot sa labas ng mundo. Kaya hindi na siya lumabas ng bahay sa nakalipas na 10 taon mula nang mamatay ang kanyang ama. Dahil dito, nagpasya si Perry na maging bastos at pilit na henela si Anna papunta sa veranda sa harap, na nagtulak kay Anna na magkaroon ng mental breakdown. Nakita ni JP, at hinawakan si Anna. Sa panahong ito, bigla na lang siyang naihi sa kanyang pantalon. Sinubukan ni JP na tanungin siya kung nasaan ang pera, pero si Anna,
na nagkakaroon ng mental breakdown, ay parang hindi makapagsalita. Dinala siya pabalik sa loob, at sa pagkakataong ito, hiniling ni JP sa kanyang kapatid na si Vance na bantayan si Anna dahil sa sobrang bastos ni Perry. Pagkatapos ay binigyan ni Vance si Anna ng isang pares ng malinis na sweatpants, at hiniling sa kanya na magpalit, pero hindi siya kumilos. Samantala, nagsimulang tuklasin ni na JP at Perry ang basement at nakakita ng maraming pinto, isa sa mga ito ay walang hawakan. Sa halip na magpalit, sinubukan ni Anna na kausapin si Vance, sinabi sa kanya na hindi siya katulad sa dalawa. Nagalit si Vance at sinugod si Anna, sinabi sa kanya na ideya niya ang lahat at hindi na sila aalis. Sa sandaling iyon, biglang pumasok si Dan, ang naghahatid ng pagkain, at hinayla si Vance palayo. Pero nakakagulat, tinawag ni Vance ang pangalan ni Dan at halatang magkakilala sila. Si Anna, na nagulat sa nangyari ay tumakbo palabas ng kwarto para magtago. Nakuha ng gulo ang atensyon ni na JP at Perry, kaya nagtipon sila sa sala at natuklasan na nakawala si Anna kay Vance. Nagpasya sina Perry at Vance na hanapin si Anna habang itinali ni JP si Dan sa sala. Dahil sa kawalan ng pasensya, kinuha ni Perry ang loro ni Anna at nagbanta na papatayin ito para makuha ang atensyon niya. Pero hindi lumabas si Anna mula sa kanyang pinagtataguan, kaya pinatay ni Perry ang kawawang ibon bago sumali kina JP at Dan sa sala. Tumakbo si Anna at nagtago sa banyo, at si Vance ang nakahanap sa kanya. Natakot si Anna at hindi sinasadyang nasaksak niya si Vance sa lalamunan. Pagkatapos ay hinayla ni Anna ang patay na katawan ni Vance patungo sa basement. Sina JP at Perry ay inakala na kaya nang i-handle ni Vance ang babae, nagmadaling bumaba sa basement, at napagtanto na nagkamali sila nang makita nila ang patay na si Vance sa basement. Nakita nila si Anna, na tumakas sa pamamagitan ng isang pinto at nawala sa kanilang paningin. Pagkatapos ay nakita natin na nagawa ng makaakyat muli sa itaas ni Anna. Hinawakan niya ang isang kain na hinalang pingga, na nagpabalik sa hagdan ng basement sa pader, at nakulong ang mga magnanakaw sa basement. Malinaw na nakikita natin ngayon na nagbago na ang sitwasyon. Pagkatapos ay lumapit si Anna kay Dan na nakatali at umupo sa tabi niya. Nagalit siya dahil sinubukan nilang pagnakawan siya habang naglilibing kay Conrad, at hiniling sa kanya na ipaliwanag ang kanyang sarili. Ibinunyag ni Dan na kaibigan siya ni Vance, pero hindi niya kilala ang ibang mga lalaki. Parang sinabi niya kay Vance kung gaano nalang kalungkot si Anna at inalok siya nito ng maraming pera, pero hindi niya naisip na susubukan ni Vance na pagnakawan si Anna. Nang marinig ito, galit na galit si Anna. Malupit niyang binali ang daliri ni Dan, pagkatapos ay hinayla siya patungo sa pinto ng basement. Sinabi niya sa kanya na hindi sana nangyari ang lahat, kung tinanggap na lang niya ang pera, at tinulak siya. Agad na lumipat si Anna sa isang kwarto kung saan nakikita niya ang basement, at pinapanood sina Dan at ang mga kawatan. Nalaman natin na na-dislocate ang tuhod ni Dan, kaya tinulungan siyang ibalik sa tamang posisyon ng isa sa mga lalaki. Pagkatapos, binuksan ni Anna ang pinto ng basement at sinabi sa kanila na may first aid kit sa kabilang kwarto. Si Perry, na nabigo, ay binasag ang binti ni Dan. Pero sinubukan ni JP na maging magalang, kaya pumasok siya sa tila isang malinis na kwarto ng bata, pero biglang sumara ang pinto sa likod niya. Ito ay dahil may espesyal na controller si Anna na kumokontrol sa lahat sa basement. Si Perry, na tumangging maipit doon, ay nagsimulang hampasin ang kanyang sarili sa isang pinto at nagawa niyang sirain ito. Nakakita siya ng isang walang laman na pasilyo kasama ang isang kwarto na may lubad. Natuklasan din niya na ang kwartong ito ay katabi ng kwartong kinaroroonan ni JP. Pagkatapos biglang namatay ang mga ilaw sa pasilyo. Bumalik si Perry sa pasilyo at pagkatapos ay bumalik ang ilaw at nakakita siya ng isang butas sa pader. Tiningnan niya ang loob nito at nakakita ng hagdan na paakyat. Pero nang akmang babalaan niya si JP tungkol dito, palihim na lumapit si Anna sa likod niya at hinampas siya sa ulo ng martilyo. Nagkagulo sila at nagawa niyang hawakan siya, at sinimulang sakalin. Pero dahil sa kanyang sugat sa ulo, hungin na ang kapit niya at namatay siya dahil sa pagdurugo. Di nagtagal, pumasok ang abogado ni Conrad sa bahay para tingnan si Anna. Tinanong niya kung bakit nasa labas ang kotse ni Dan. Samantala, sa basement, pumunta si Dan para tingnan si Perry, pero nakakita siya ng isang cooler.
Nang buksan niya ito, nagulat siya nang makita ang isang frozen, patay na katawan. Sa itaas, kinuha ni Anna ang isang kutsilyo, handa nang sugurin si Charlotte, habang sa parehong oras, nakita ni Dan ang butas sa pader at nagsimulang umakyat sa hagdan at kumatok sa kisame. Napansin ni Charlotte ang mga pagkatok, pero mabilis na kinumbinsi ni Anna si Charlotte na ang ingay ay nagmumula lamang sa radiator ng bahay. Hindi na nagtanong si Charlotte at umalis. Pagkatapos, nagpasya si Anna na bumaba sa basement. Nakita niya si Dan at binuhat siya bago siya ikinulong sa isang maliit na closet. Pagkatapos ay pumunta siya sa ibang kwarto kung saan nalaman natin na may one-way mirror sa likod ng isang painting na nagpapahintulot sa kanya na manood. Kinuha ni JP ang espesyal na controller ni Anna at bumukas ang mga pinto ng aparador, kaya nahulog si Dan mula rito. Si JP, na naghihinala na ngayon na pinapanood sila ni Anna sa pamamagitan ng salamin, ay sinubukang basagin ito. Pero nagsimulang magsalita si Anna sa pamamagitan ng isang speaker na nagsasabing hindi nababasag ang salamin. Pagkatapos ay sinabi niya kay JP na magsuot ng shirt na nasa drawer. Nag-aatubiling sinuot ni JP ang shirt, at dahil wala na siyang ibang gagawin, sinubukan niyang mag-isip ng mga posibleng teorya kung bakit may mga nakakatakot na kwarto sa loob ng kanyang bahay at naisip na si Conrad, ang kanyang yumaong kapatid, ay isang psycho. Sinabi niya sa kanya na niloloko nila ang mga biktima doon at pinapatay sila ni Conrad habang pinapanood at kinakausap niya ang mga ito. Na-trigger ang galit ni Anna dahil sa mga sinabi ni JP, at tumanggi siyang tanggapin ang paninirang puri at nagbigay ng isang folder sa pamamagitan ng isang butas. Ipinaliwanag niya na siya at si Conrad ay nagkikidnap lamang ng mga pedophile para turuan sila ng leksyon, dahil pedophile ang kanilang yumaong ama na nang aabuso kay Anna noong bata pa siya hanggang sa isang araw ay pinatay siya ni Conrad. At mula noon, tumigil na siyang lumabas ng bahay. Nang marinig ito, naging sarkastiko si JP at na-trigger ang kanyang pagkabalisa sa pamamagitan ng pagsasabi ng mga bagay na ginawa ng kanyang ama sa kanya, at sa kanyang kapatid na masama at nag-e-enjoy na pumatay ng tao. Sinabi niya sa kanya na manahimik at nagsimulang umiyak habang sinabi rin ni Dan na tumigil siya. Pagkatapos ay ibinunyag ni Anna na may revolver sa kwarto at hiniling kay Dan na patayin si JP. Sa pangako na palalabasin niya si Dan kung gagawin niya ito. Pero si Dan, na masyadong mabait para sa kanyang sariling kabutihan, ay tumanggi rin. Narinig ito ni JP, kaya itinulak niya si Dan at pagkatapos ay kinuha niya ang baril. Sinimulang hikayatin siya ni Anna na magsisi dahil sa pagiging magnanakaw, at nakita natin na nagsimulang umiyak si JP. Nang tila sam-asang-ayon siya sa mga sinabi ni Anna, itinutok niya ang baril sa kanyang ulo. Pero biglang ibinunyag ni JP na nagbibiro lang siya at nagsimulang tumawa. Sa halip, nagbanta siyang papatayin si Dan kung hindi siya palalabasin ni Anna. Ayaw ni Anna na mamatay siya, kaya pinalabas niya sila. Nagawa ni na JP at Dan na makalabas ng bahay kasama ang patay na katawan ni Vance, pero naghihiganti na ngayon si JP dahil pinatay ni Anna ang kanyang kapatid. Sa halip na tumakas, nagpasya siyang ibuhos ang gasolina sa buong bahay. Sa wakas, ibinigay ni Anna ang pera sa kanya para kumbansihin siyang huwag sunugin ang bahay, pero hindi na interesado si JP sa pera dahil patay na ang kanyang kapatid. Nagkagulo sila bago nakawala si Anna at tumakbo pataas. Dahil sa galit, hinabol siya ni JP at tinulak siya sa kama. Tulad ng isang psycho, ipinahayag niya na gusto niyang gawin ang mga bagay na ginawa ng kanyang ama bago siya patayin. Pero sa kabutihang palad, pumasok si Dan at sinabi sa kanyang tumigil. Dahil abala si JP, ginamit ni Anna ang pagkakataon para agawin ang revolver sa kanya. At binaril siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay sabay silang bumaba ni Dan ng tahimik, at umupo siya sa isang upuan at hindi nagsalita. Nagkatinginan sila at umalis si Dan sa pamamagitan ng pagsara ng pinto. At dahil sa ilang kadahilanan, nagpasya siyang wala na siyang agoraphobia at sinunog niya ang kanyang bahay, kasama ang mga lihim nito. Pagkatapos ay lumayo si Anna sa nasusunog na bahay para mamuhay ng buhay na gusto ng kanyang kapatid. Dito na nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood.